Ayun, 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 ayun. Hi guys, good day ulit sa inyo. Topic natin ngayon is all about po sa mga dividend stocks. Okay, so pag-usapan po natin yung ating mga trending stocks, si Apollo, si Bito, medyo gumaganda yung galaw. So, napakahalaga po na magbasa tayo ng libro about sa stocks. Trading man or investing kasi yun po yung magiging fundamentals natin. So, every weekends may bago tayong indicators na dinidiscuss dito sa ating trading vlogs. So pag-usapan nga po natin kung anong meron dito sa gain natin na 29,000 pesos kay Metro Pacific Investments. Ayun, so good evening sa inyo guys. Ngayon po ay July 5th, 2021. So lunes na lunes. Ang ganda po ng market natin. So nag-gain tayo. Tinitik nga lang ng closing pero nag-gain pa rin tayo 7,036.38 level. So confirm, meron tayong breakout sa 7,000 at going strong pa po yung nakikita naman natin dito sa ating index naman. Kaya asahan mo, yung review natin kahapon with regards sa mga blue chips, most likely yung mga merong setup na maganda is magtutuloy po yung ating galawan. Pero meron tayong konting net foreign selling sa kanya, umabot tayo ng negative 82 million naman sa kanya. Okay, so medyo maraming good news sa market. So pag-usapan po natin yung ating mga trending stocks, si Tech. Ayan, so medyo nalusaw yung price action natin kay Tech. Si Now, nag-open na siya. So nagkaroon ng gap up pero profit taking din yung nangyari sa kanya. ACN, hindi pa rin makalampas sa 8.5. Si Dito, mukhang wala pa rin momentum. Mahina pa rin. Ever, nagkaroon po ng gap down. So sign of weakness yan. SCC, ayan, so winner natin for the day. So makiat siya ng 5%. And then yung mga semicon, maliban dito kay Tech natin na merong SRO, nag-akyatan po sila. So etong si SSP, si Ion, at saka si IMI natin, maganda po yung galawan nila for today naman. So and then konting discussions tayo dito sa ating PSEI index naman, okay? So as usual guys, kung bako lang dito sa ating trading channel, so pakibasa maigi yung ating disclaimer. So ito is personal study lang po. So nag-aaral tayo ng technical analysis, pero yung decision ng pag-buy, pag-sell or pag-hold ng mga stocks is depende po sa iyo kasi nga meron po tayong kaakibat na risk dito sa market at pwede nga tayong malugi pag medyo hindi natin kabisado or alam po yung ating ginagawa naman sa kanya. And then sa mga bago po dito sa ating trading channel, as usual guys, huwag mong kalimutang subscribe yung ating Palabi Trader na YouTube channel naman. And then yung mga gusto po ng mga guide or trading community dito sa ating channel is meron tayong membership button dito, yung ating join button sa kanya. Pag medyo sumama ka dito sa group natin guys, i-message mo po ako sa Facebook account para maisama kita sa ating trading community. And then kung gusto mo is mag-aral lang naman dito sa mga uploads natin, pwede rin naman, meron tayong daily upload sa kanya. Yung eto kahapon, meron tayong blue chip review, so tamang-tama po yan kasi blue chip po yung kalawan ng ating market sa ngayon. Company reviews, so intindihin natin halimbawa yung SRO ni Sir Tech, so yung mga medyo naguguluhan pa rin, so meron tayong vlog sa kanya. Profit or loss section, so mga sample trades lang naman. And then si technical indicators guys, so ito yung mga ginagamit natin para malaman po natin yung direction ng market. So kahit papano dapat strong yung foundation mo sa kanya. Ganun din po yung ating mga risk management naman sa kanya. So sa ngayon, ang galawan is mostly mga fundamental stocks talaga. Yung mga penny stocks natin, so bihira yung umaakyat ngayon yung kanilang mga price action. And then follow mo ako guys dito sa ating crypto channel. So kung titignan mo yung yung pinaka-account natin sa kanya is 4 na videos pa lang naman. Pero hopefully this week mag-start na akong mag-vlog guys. Monitor natin tong cryptocurrency. So meron tayong vacant period, pwede nating ilaan para sa ating crypto-natics naman. So di ba sabi doon sa mga news, mukhang gagawa din ng crypto trading platform po ang ating PSE doon po sa ating Philippine Stock Exchange naman. So good news yan para sa ating mga crypto traders kasi minsan ito si Binance, diba? Binawal sa UK. So meron pa yata siya mga kailangang gawin para magamit yung Binance platform naman natin doon sa bandang Europe. So sa Pilipinas, kung magtatay sa PSE, very good yan sa ating mga crypto natics naman. Okay? And follow mo ko guys dito sa ating mga social media. So dito sa ating Facebook account. So minsan meron tayong sentiment sa market. So pinopost natin. Follow mo lang ako dito. Ganun din yung ating Facebook page.
all about sa stock market, yung ating nilalagay. And then sa mga news guys, is follow mo ako dito sa ating Twitter account. So sabi ko sa inyo, salamat po at naka 5,000 followers tayo. So itutuloy natin to kasi malaking tulong to Marami tayong mga nakikita na info, pinagsasama-sama natin siya, and then nire-retweet po natin dito sa ating Twitter account naman. Okay? And then sa mga gusto pong sumalit, pwede dun sa YouTube or pwede din dito sa ating Patreon account. So kung gusto mo matuto dito sa ating stock market, kung medyo bago ka, nalilito, or gusto mo ng trading community or mga lectures, meron po tayo dito sa ating Patreon. So open na po siya. So sabi ko sa inyo guys, bubuksan ko lang to for more than a week. Later on, i-close ulit natin siya. Next na opening is August na naman. So sa ngayon, open pa rin siya. So check mo na lang. So baka makatulong po ako sa iyong trading journey. So maganda ngayon during this time kasi nga bullish po yung ating market naman. Okay, so tingin tayo dito sa ating market. So refresh natin ng konti. Gamitin natin ang ating broker platform na to trade Asia Prime. So ongoing na yung ating trading competition. So yung nag-number 1 yung data natin last Friday is naka 8% siya sa kanyang port. So naka-all-in yata kay Apo yung number 1 dito sa trading competition natin. So anyway, makita mo dito sa ating index, binatak tayo ng closing. So makita mo dito, biglang nag-spike. Si Finance mahina, Industrial pinitik, Holdings ganun din pinitik siya. Papagsak na saan si Holdings pero pinitik. Ganun din yung ating properties at yung mining medyo nagsuffer yata ngayon pero okay pa rin naman yung galaw niya. So yung pinaka-winner natin is Industrials, and then ito nga si GGS at saka si DMC na naman. So last week si DMC yung nagbuhat ng market. So maganda yata yung prospect ni DMC So ang ganda ng galaw niya, nalampasan niya yung kanyang 52-week high, and then patuloy na very bullish pa rin yung ating market sa kanya. Possibly kaya kay SCC kasi 'di ba gumanda yung yung mga news with regards po sa mga power companies naman natin. So si JJS, si MEG, si Glow, AP at saka si Robinsons Retail Holdings yung mga nagdala po ng ating market. Pero medyo mahina yata yung yung participation ng foreigner. So meron siyang 29% foreign, and then 71% po yung ating locals naman. So meron tayong net foreign selling sa kanya. Umabot tayo ng negative 82 million naman. So, nag-profit taking din yung ating mga foreigners. Pero nandiyan pa rin naman, more than 700 million yung pumasok sa kanya last Friday naman. So, naging maganda siguro yung sentiment ng ating market. Tingin tayo sa ating charting. Kasi yung ating Taal Volcano, di ba, nagkakaroon siya ng pragmatic eruption, pero hindi naman masyadong natutuloy yung total eruption niya talaga. So siguro kaya medyo tumuloy po yung ating market. So makita mo, tinaasan ko na yung mga support levels natin sa kanya. 6,800 na yung pinaka-support, and the resistance is 7,100, which is kung titingnan mo lang, based lang sa chart, so malaki yung possibility na i-break or i-touch muna natin pala yung ating 7,100 level kasi very uptrend po yung nakikita natin dito sa ating market. So medyo okay na yung RSI, so nagre-rebound na, and then papunta na sa overbought conditions ulit. Ganun din po yung MACD is nag-recover na po yung kanyang direksyon. Kaya bullish tayo dito sa ating market. So, yung ating COVID cases, so hindi ko pa nakita yung recent natin ngayon, pero last July 4, kahapon, 5,950. So, overall picture is maganda po yung ating COVID cases. And then, yung mga news dito sa ating market is maganda. Tingnan natin Unang-una yung ating easing ng travel restriction doon sa mga fully vaccinated na po sa atin sa Pilipinas. Wala nang swab test na gagawin pag magkakaroon po sila ng travel. So, ang kailangan lang, meron po silang card. Meron sinasabi dito. Rocky said that according to IATF Resolution 124-B, the new rule will also apply to interzonal travel or moving through areas with community quarantine. Yun nga lang, kailangan niya ng domestic vaccination card duly issued by the legitimate vaccinating establishment. So, kung fully vaccinated na po, so may protection na yung ating mga kababayan, pwede na pong bumiyahe interzonal. So, sabi niya, most likely yung mga MGCQ papuntang GCQ areas, which is good. So, nagkakaroon ng easing na restrictions. Philippine economy, sabi ni Philstar, is seen to grow at least 5%. So, good yan guys. So, kahit pa paano, kikita na yung ating GDP, di ba? So, last time yung GDP natin sa kanya is negative. So, ngayon, meron na silang projection na positive. Kaya naman, nagre-reflect po dito sa ating PSE market. Nakita mo naman,
very enthusiastic yung ating mga traders saka investors dito po sa ating PSE market. Yun nga, nakakonsentrate po sila sa mga merong fundamental na stocks. So meron tayong inflation din na likely nag-ease daw but is still above ng goal natin sa kanya. So ang range yata na sinasabi dito is 3.9 to 4.7%. So ngayon, ang parang nakita is above 4.3%. So nasa taas po ng ating range naman sa kanya. So last time is 2.5%. So sobrang taas siya. So ito naman, sinabi natin last time, ang pinaka main reason ng pagtaas ng inflation is yung ating pong kuryente. So tumaas po kasi yung presyo ng mga billing kasi nga nagkaroon ng shortage. Kaya nga sabi natin, sina AP, si Meralco, si SEC, nag-start po na mag-recover po yung kanilang mga price action naman. So bullish na bullish yung prospect po ng ating market naman sa kanya. So tingin tayo sa ating global market. So hindi ko yata nabuksan. Bubuksan natin para makita po natin. So dito sa world indices at saka yung ating cryptocurrency pala. So antay mo ng konti guys, tingin ko makapag-vlog na ako starting this week dito po sa ating cryptocurrency. So sideways pa rin naman si crypto. Nasa 34K si Bitcoin. Hindi pa rin maganda yung nakita natin na galawan. So makita mo puro red. So mas maganda yata mag-shorting muna sa kanya pag dumadating po siya sa 35K level naman. Dito sa US market, so Independence Day nila kahapon, di ba? So hindi ko alam kung parang ano tayo ngayon, holiday yata dito sa US. So anyway, maganda siya. So yun yung sabi natin sa vlog kahapon, pwedeng magkaroon ng spillover sa Philippine market, which is maganda nga po yung ginalaw ng ating market. So European market, so wala siyang guide, medyo bumabagsak sila. ASEAN market natin, okay naman siya, medyo malinis naman. So makita mo dito, halos green lahat po dito sa ating Asian market naman. So overall, very good po yung ating trading environment naman. Okay, so sana ganyan din bukas, no, para patuloy po na umakyat yung ating mga binabantayan na stocks naman. Okay, so unahin natin si Certec. Discuss natin yung ating mga trending stocks. So medyo hindi maganda yung pinapakita po ng price action ni Certec. So ang lakas ng profit taking. So papunta na sa bearish condition yung ating RSI kasi ang current value po niya is nasa 41. And then papunta tayo doon sa 5.5 na SRO level. So baka hindi maging attractive yung yung SRO kasi 5.5 and then yung current price is 5.58. Pag tatagos pa siya diyan, baka hindi masyadong mag-avail yung mga kasama natin doon sa kanyang SRO. So yung SRO nagiging attractive siya pag yung current price action is mas mataas or merong discount yung mga bibili sa ating SRO. So anyway, based dito sa galaw, so nagre-retest po tayo sa 5.52 and then very bearish po yung sentiment natin sa kanya kasi puro selling volumes yata yung nakita natin dito kay Certec naman natin. So tingnan natin yung pinaka-buyer sa seller. Ayan negative 3.12%. So para hindi yata maganda sa ngayon si Certec natin. Samantalang ibang semicon, okay naman yung annual earnings ni Tech So parang meron lang silang hindi nagustuhan dito sa ating stock rights offering sa kanya. So negative 3.12% and then ayan negative 5 million yung ating net foreign selling po dito kay Certec naman. Si Call at saka si Abacus ang ating main buyer and then si Call at saka si Abacus naman yung ating pinaka main seller naman sa kanya. So technical wise, hindi maganda. So kung hindi mo pa hawak and then hindi ka naman mag-aabil ng kanyang SRO, node muna tayo ng price action po nitong si Certec naman natin. So hindi ko muna lalagyan na resistance kasi parang pabagsak yung teardrop yung ating price action sa kanya. Kailangan mag-rebound siya muna para makita natin either pwede nating iset ulit pabalik dito sa 6.16 or 6.15 siguro yung ating support or resistance level naman kay Tech. So makita lang natin sa ngayon yung ating mga support levels, hopefully strong siya at 5.5 peso level naman. Okay po. So yun po yung nakita natin sa kanya. Next, si Now. So alam mo na kung bakit nagkaroon tayo ng gap up sa opening. So over the weekends is nabalita na release na nga yung pagkakaroon ng trading halt nitong si Now after maayos niya po yung disclosure sa kanyang hindi niya kasi kaya nagkaroon siya ng suspension hindi niya na-disclose yung pagbili niya po ng shares dito po kay Now Telecom naman natin. So si Mr. Bilarde kasi nag-increase ng stake po dito sa ating Now Telecom gamit yung ating Now Corporation. So meron siyang now subscribe to 1 million common shares of Now Telecom naman. So ang increase ng shares niya ngayon
is 19 to 24.23%. So, meron kayang ibig sabihin nito. So, last time, di ba, pinag-usapan natin yung backdoor listing nitong si Now Telecom, pero hanggang sa ngayon, wala pa rin naman. Pero kung matuloy yan, guys, asahan mo, pipitik talaga yung price action nitong si Now. Ganun naman yung galawan niya. Kaya nga kahit ngayon, yung ating ginalaw sa kanya, tingnan natin kung ilang percent yung yung ginalaw ni Now Corporation natin. Nag-gain siya is 10.42%, pero alam ko umabot siya ng more than 20%. Meron siya net foreign selling, negative 329,000. Si Call at FMS, yung main buyer, and then si Call at saka si FMS, yung ating pinaka-main seller. So, nag-open po siya is halos 3 pesos. So, ang taas ng ginalaw niya, no? So, congrats dun sa mga dun sa mga nakabili sa kanya, not knowing na meron palang disclosure dapat itong si Now Corporation. So, umabot tayo ng 25%, pero ang pinakamataas is 31.51%. Yun nga lang, nameke ulit. So, ganyan yung galawan ni Now natin So, nakita mo naman, pag meron siyang disclosure sa kanyang company, nag-gap up siya, and then nag-fill the gap din naman itong si Now. So, parang ganun yung gusto niyang gawin kanina, pero tingnan natin. So, meron naman mga sumalo, kaya hindi tayo nag-close dito sa 2.5 level naman. So, ito yung pinaka-support natin. Medyo malapit na rin. Kung walang follow-up discussions itong Now Corporation natin, baka mag-close the gap muna tayo dito naman sa kanya. So, anyway, hopefully hindi ka naipit sa kanya at bumili dito sa ating opening price kung medyo impulsive ka sa kanya kasi meron nga po siyang ginawang disclosure. So, gumanda yung mga indicators pero parang hindi siya reliable kasi nga yung candle natin is malaking red candle naman sa kanya. So, kung sakali lang mag-retest siya dyan, mag-retest dito sa low natin at 2.6. Ang next na resistance level natin is 2.88. Pero ako, mas naglilin ako, baka i-retest natin yung support na to, 2.5. At then, saka natin makita kung saan pupunta talaga yung direction nitong si Now Corporation. So, sa ngayon, ang nangyari lang is lumabas muna yung mga naipit last time or yung mga nakapagbodega po sa kanya dito sa mga levels na to from 2.3 papuntang 2.5 levels naman. Okay po. So, yun po yung ating discussions kay Now. Next po natin si ACE-N. Ayan, so hirap pa rin siya sa 8.5, no? So, wala pa rin tayong news, guys, with regards po sa pagiging blue chips ni ACE-N. Ang main buyer natin si Citisec saka si Call, and then yung main seller natin, si Call at saka si Citisec din. So, meron siyang gain, 0.24%, pero net foreign selling at negative 1.5 million. So, 5 days na po, binilang ko kanina, 5 days na po na net foreign selling si ACE-N. Hindi natin alam kung bakit umaalis yung mga foreign investors. Anyway, price action wise is okay pa rin naman siya. So, resistance pa rin natin is 8.5 level. So, yan yung pinaka-psychological resistance natin sa kanya. So, nandiyan naman na yung price action. Antayin na lang natin kung kaya niya pong i-break out for the coming few days naman. So, siguro medyo malapit nating malaman kung pasok nga ba itong si ACE-N. Hopefully, kung pasok siya, magandang catalyst yun para magkaroon siya ulit ng buying momentum naman. So, medyo mahina yung ating RSI at saka MACD formation naman sa kanya. Okay? So, yun po yung nakita natin dito. So, mukhang wala. July 8 na lang po. Abangan natin si dito. Sabi sa mga kasama natin, technical audit daw niya is July 8, pero yung price action, pinapakita niya is bearish pa rin tayo. So, hindi pa maganda for trading purposes po itong si dito kasi wala po siyang buyer's momentum and then may tendency pumunta sa oversold condition. So, ganyan din yung nakita ko kina Merrimart, si PHA, yung ating mga kasama sa trilogy last times, wala po sa kanila yung sentiment ng ating market naman. So, tingnan natin kung ilang percent yung ginalaw ni dito. Nagkaroon po siya ng loss, negative 1.56%, and then net foreign selling, negative 301 million. Si Call at saka BDO yung ating main buyer, and then si Call at saka si BDO yung ating pinaka main seller naman sa kanya. So, not so good pa rin, guys, yung trend direction po nitong si dito. Next po natin si Ever. So, gap down si Ever. So, yung mga gap down, ingat tayo ng konti kasi indication po yan na medyo bearish po yung ating mga traders. So, based dito sa kanyang price action, parang bubutasin niya yung ating MA20. Hopefully, hindi niya gawin yan. Pero sa ngayon, naglilin din ako sa kanya, bearish tayo sa kanya.
baka magkaroon tayo na retest dito sa 0.43 in the coming few days naman. So anyway, hindi successful yung akala natin na breakout at continuation ng kanyang pattern, kundi bagos nagkaroon po tayo ng lower high formation, which is not so good. Indication na mahina po yung ating buyer's momentum. So ganun din naman yung ating mga RSI sa kanya, pabagsak po yung direction, and then yung ating MACD is hindi rin maganda, so puro selling din po yung ating nakikita kay Ever naman natin. So yung gap natin, magiging resistance na po yan kasi hindi niya kayang butasin. So support 0.43, resistance is 0.5 or 51. Pwede rin naman kung bullish ka sa kanya, ilagay mo sa 0.46. Pero ako, naglilina ako baka magkaroon tayo ng medyo malakas na shakeout kasi nga meron tayong gap down na nakita po sa kanyang price action. So meron tayong loss, laki din pala negative 9.26%. Meron tayong net foreign sa kanya, negative 386,000. Si Call at FMS yung main buyer, and then si Call at saka si FMS yung ating pinaka-main seller naman po dito kay Ever naman natin. So wala din tayong makitang catalyst guys so price action na lang yung pag-usapan natin kay Ever. As of now, itong last 2 days ng candle natin sa kanya, bearish po yung nakita naman natin sa kanya. Okay? So, tingnan natin. Mali mo naman, laruin ulit itong si Ever natin. Pero sa ngayon, hindi muna ako papasok kung wala muna akong hawak kay Ever kasi hindi maganda yung pinapakita ng ating price action. So, next, yung ating winner, SCC. So, congrats kung hawak mo po siya. So, akalay mo ba naman, breakout after breakout itong si SCC. Last time, nag-breakout tayo dito sa 15.2. And then, 3 days na yung ginalaw ng ating price action. So, ganda ng galaw niya. Dito sa initial breakout niya, pwede ka na nag-gain sa kanya na more than 10%, 14% mula dito sa candle na to. And then, very strong pa rin yung pinapakita ng ating mga indicator. So, galawan GMA, yung pinapakita po nitong si SEC naman natin. So, anyway, tinitingnan ko kasi dito sa bandang kaliwa, may gap kasi si SEC. So, alam mo naman, pag malakas yung stocks natin, pwede niyang i-fill yung mga gap. Pero sa ngayon, tentatively, ilalagay natin 17.7. Yan po yung pinaka-main resistance natin dito kay SEC. Hopefully, magtuloy po siya kasi na-break na niya yung, yung ating trading channel. So, medyo may pagka-parabolic na siya. Nandiyan na yung momentum. So, mag-aabang na lang yung iba kung magtitipi na lang sila yung mga nakapondo dito sa kanya or itutulak nila yung price action pag medyo magkaroon tayo ng konso naman dito sa area na to. Pero, naglilin na ako. Baka nga i-fill niya tong gap na to pag medyo malakas pa talaga itong si SEC naman natin. So, tingnan natin yung galaw niya. Ilang percent yung gain. Meron siyang 5.13% na gain. Laki ng net foreign. Talagang bobombay niya itong si SEC natin. So, meron siyang net foreign buying, 15.7 million. So, last week, hindi ganyan kalaki. So, ngayon, medyo malaki po yung pumasok. Si Call at saka si BDO, yung ating main buyer. So, most likely, nandito yung foreigner gamit si BDO. And then, si Call at saka si BDO din po yung ating pinaka-main seller naman. Okay? So, yan na. Naghanap pa ng support. Dito na. Pwede na mag-i-support to. 16.2 level. Kasi, nandito yung, yung guide natin, yung ascending trend lines naman natin sa kanya. So, pwede kong i-adjust to and then support ko na is nasa around 16.1 or 16.2 peso level naman. Okay? So, maganda yung nakita natin dito kay SEC. Next, yung ating semicon, malibang kay Sirtec. So, nakakyatan po sila. So, kung titignan natin si IMI, ganda ng galaw niya. Si Ion, ganun din. Umakyat din siya, di ba? Pero nag-pullback pala. And then si SSP. So, merong magandang news galing kay Mr. Bilyonaryo natin. Tingnan natin, basahin natin. So, valid naman Sabi niya, SFA Semicon bags $450 million contract dollars to produce memory chips. So, mukhang kalaban yata ni Sirtec itong si mga antena naman, 5G antennas ba si Tech natin. So, the Clark-based SFA Semicon Philippines has inked a contract renewal which is worth more than double its current assets. So, kaya pala, pinitik po itong si SSP naman natin. So, tingnan natin yung galaw niya. Meron siyang gain, laki 16.03%.
net foreign buying is 897,000. Si Call at saka si Phil Stocks yung main buyer. And then si Call at saka si BPI naman yung ating pinaka-main seller naman sa kanya. So, tingnan ko lang sa 5 minutes kasi parang bumagsak to nung during trading. Ayan. So, medyo naka-recover pala siya, no? Ilang percent ba to? Laki din, no? 3% yung galawan nito si SSP natin. Balik tayo sa kanyang day chart. So, di ba dati nasabi natin yung mga manufacturing companies natin sa Pilipinas, yan, yung ating mga electronic manufacturers, magaganda yung mga output nila. Kaya nga, nagkaroon po ng optimism sa ating market. So, most likely, ganun din ang pwedeng mangyari kay IMI. Etong si Certec, maganda naman yung yung earnings ni Certec natin, first quarter earning, nakita ko siya, okay naman. Yun nga lang, yung SRO natin sa kanya, parang ayaw yata ng public investors, kaya bumabagsak yung price action. So, dito tayo kay SSP. Ang resistance natin sa ngayon is 1.6, and then yung pinaka-support natin sa kanya dito na sa 1.47. So dito kasi nagkaroon ng sideways condition last time yung ating market. So maganda po yung ginalaw niya, and then meron po siyang volume, so hopefully magtuloy po bukas. Ito pong si SSP naman natin kasi okay naman yung ating mga indicators. And then, ang gusto ko lang sa kanya talaga is yung ating volume. So, yung mga ganyang kalalaking volume, minsan, meron pong follow-up talaga yung ating mga price action naman sa kanya. Okay? So, hindi pa rin tayo nawawalan, guys, ng negative news dito sa ating market. Malaki yung chance. I-touch natin yung 7,100. Hopefully, para yung mga stocks natin and then yung mga blue chip na hindi pa masyadong gumagalaw is makarecover na rin po and then sumunod sa ating price action, which is parang ganun naman yung pupuntahan ng ating market. Kaya yung mga nandun muna sa ating mga penny stocks, mararamdaman nyo siguro hindi pa sila masyadong gumagalaw kasi nga nandito yung ating shift ng direction po ng ating market sa mga fundamental stocks, big caps at saka medium cap na stocks naman natin. Okay, so yun lang guys. Maraming salamat ulit sa inyong panonood. As usual, bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe dito po sa ating Palavi Trader na YouTube channel. So either dito ka sa join membership natin or doon sa ating Patreon. Follow mo ako dito sa ating cryptocurrency, yung ating mga social media. Follow mo po ako dito sa ating Facebook account. So check mo na lang to guys para updated ka lagi. Yung ating Facebook page sa kanya. Sa mga news is dito sa ating Twitter account naman. So may mga links tayo dito kung di mo alam yung mga channel natin sa kanya. And then yung ating Patreon guys, sabi ko sa inyo kung gusto mo ng guide dito sa ating market, pwede mo pong itry yung ating membership dito sa ating Patreon naman. Okay po, so yun lang. Maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Kita po ulit tayo bukas.